isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. So, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat Diyos sa pagkakataon na ito sa buhay po ng iyong mga anak o God na patuloy na ninanais na ikaw ay sambahin at mapakinggan ng iyong banal na salita. Kaya po God, sa pagkakataon na ito, dalangin po, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Makakapunod po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. So this afternoon, ang ating pong pag-aaralan, it is about the character of a disciple. So, maging sa ating mga online viewers, praise the Lord, at patuloy po na tayo ay nagkakasama-sama. So this afternoon, ating pag-uusapan, ano nga ba yung mga ugali, attitude, behavior, character ng isang disciple of the Lord Jesus Christ. Which is, I believe, that this afternoon, it's one of us, bawat isa po sa atin ay tinatawag na disciple of the Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, sabi ng ating MC kanina, ang nakikinig sa salita ng Diyos ay anak ng Diyos. So, pag hindi ka nakinig, kaninong anak ka? Alam mo na, kaya tingnan natin, pakinggan natin ang salita ng Panginoon. Dahil this afternoon, tuturuan mo tayo. Ano nga ba yung mga dapat natin maging ugali bilang isang disipulo ng ating Panginoon Jesus? Okay. Level 8 po natin is that, tingnan po muna natin ang fruit of the Holy Spirit. Ang bunga po ng banal na Espiritu, ito ay galing sa Holy Spirit na ibinibigay po niya sa bawat mananampalataya. Ito yung tinatawag na the fruit of the Holy Spirit. So, yung bunga ng banal na Espiritu, ay dapat makitaan po tayo. At alam natin na ang bungang ito ay nagpapatunay na we become mature Christian. Pag nasa iyo itong lahat ng bungang ito, naku, talagang makikita na yung maturity. Matured ka na pala. Kaya nandyan na ang bunga ng banal na Espiritu. Kung tayo baguhan, ay andyan din po. Kaya lamang kinakailangan na mapasa atin din po dahil ito po ay nagpapatunay that we are matured in our service to the Lord. In Galatians 5 verses 22 to 23, sabi niya, but the fruit of the Spirit. Remember, hindi po sinabing fruits, kundi fruit of the Spirit. So, ibig sabihin talaga, magkakadugtong ito, hindi mo pwedeng iwanan ng isa, magkakasama. So, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Himay-himayin po natin itong Galatians 5 verses 22 to 23. This fruit of the Holy Spirit. So, una sa lahat, ano yung sinabi doon? Love. Diba? Love, pagmamahal. At alam natin bakit kaya number 1 ang love. So, kung sana yan ay nasa line up, di ba? Leader siya. Di ba, mostly yung mga nasa unahan, yung mga mature, yung mga leader, yung mga alam nila, kaya sila yung namumuna. Frontliner si Love. Yan. Tingnan muna natin si Love. John 13, verse 25. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. So, nagpapakita lamang pala na ikaw at ako ay disipulo ng ating Panginoong Jesus kung mayroong pagmamahal. So, love is very, very important, and we also know that God is love. Isa po ito sa attributes. Pag sinabing attributes, it means character, attitudes, behavior din po ng Diyos natin. At ito yung attributes ng Panginoon
na dapat bilang disipulo ni Kristo ay mayroon din pong attribute na tinatawag na love. Kasi kung titingnan natin, there are attributes of God na para sa Kanya lamang. Pero meron din siyang attributes na meron din po sa atin. At ito ay isa dito yung tinatawag na love, pagmamahal. So ang bawat isa po sa atin ay dapat makitaan ng pagmamahal. At alam natin na ang love na yan ay makapangyarihan. At sabi sa kanyang salita, love covers the multitude of sin. Kaya kung may pagmamahal sa puso natin, masaktan man tayo ngayon, madali po tayo magpatawad. Kaya dapat madali kang nakakapagpatawad ha. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Kasi pag may love, ay hindi po nagtatago yan ng basura sa puso. Kasi basura ang sama ng loob eh. No, mga bagay yan na hindi na po dapat na nasa isang mananampalataya. So, remember love, pagmamahal. At hayaan po natin na ang puso natin ay mapuno ng pagmamahal. At hayaan po natin na ang buhay natin ay makitaan ng pagmamahal. Okay. Another, sabi doon, ay joy, kagalakan. Sino po yung may kagalakan sa puso? Magsabi nga ng amen. Amen. Dapat po nararamdaman natin yung joy in our life. Dahil ang joy na yan ay nagpapatunay lamang na may Kristo na nagahari sa buhay natin. There is joy. Yun ba kahit na may problema ka, kahit na nagkakagulo na ang paligid mo, ang buong mundo, maging ang buhay mo, but still, there is joy in your life. Sino po yung nagngangalan ng joy dito? Meron po bang may pangalan joy sa atin? Wala po. Kaya dapat talaga pag joy ang pangalan mo, talagang masamuhay mo. Kasi nga joy, di ba? Kaya minsan maganda rin, di ba? Pag yung pangalan mo ay may meaning siya. Alam mo yung meaning. At lalo na pag ipinapasamuhay mo. E di lahat ng taong nasa harapan mo o nakapaligid sa iyo, magiging masaya din. Kaya pag nag-apo kayo, pangalanan ninyo ng joy. Apo na lang. Okay? Joy. Romans 15, verse 28. Sabi niya, may the God of hope, ang Diyos ng pag-asa, fill you with all joy. Hindi niya sinabing some joy, kundi all, lahat. Buong pagmamahal. With all joy and peace as you trust in Him. Habang tayo ay nagtitiwala sa Kanya, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So, ibig sabihin talaga, ang joy na ito ay ibinibigay ng Panginoon. At ito po ay hindi mapapantayan ng pera o anumang kayamanan, mga kapatid, na tanging ang Panginoon Hesus lamang po ang pwedeng magbigay sa atin ng kagalakan. Kasi kung masaya yung puso natin, kahit may mga bigatin sa buhay, okay lamang po. Hindi po tayo nababagot sa buhay natin. Hindi siya magiging boring. Kasi nga, andyan yung joy. Nararamdaman mo yung kagalakan na galing sa Panginoon. So kung tutuusin, ibinigay na ito ng Panginoon, ang gagawin na lamang po ng mga disipulo ni Kristo is that ipasamuhay, i-apply sa kanilang buhay. Number 3, of course, ito yung tinatawag na peace, kapayapaan. Kapayapaan, payapa pa rin yung isipan. Kahit minsan hindi nakakatulog, payapa pa rin ang isipan. No? Peace, merong kapayapaan. John 14, verse 27. Sabi ng aking Panginoon Jesus, peace I live with you. So, ibig sabihin, ang kapayapaan na ito ay ibinigay na ng Panginoon sa mundo bago pa siya umakyat sa langit. At alam natin that it's already more than 2,000 years ago. Ibinigay na ni Lord ang kapayapaan. Peace I live with you. Iiwanan ko ang kapayapaan, sabi ng Panginoon. Salamat kay Lord. Dahil yung kung iniwanan niyang kapayapaan, I believe that it's one of us, we will become recipient of this. Iniwanan ni Lord ng kapayapaan as we have Jesus Christ trust
Christ in our life. Peace I live with you. My peace I give you, sabi ni Lord. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Kaya yung mga puso natin, no, maging payapa rin po yung mga puso natin. Huwag yung sabi dyan, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. At wala po tayong dapat ipangamba sa mundo nito. So hayaan po natin yung kapayapaan na maghari sa buhay natin dahil ang Panginoon na ating pinaglilingkuran ay kayang-kaya po niyang ibigay ang kapayapaan sa buhay natin. So dahil payapa ang buhay mo, ibig sabihin pag payapa ang buhay mo, tahimik ang buhay mo. Sabihin, pag tahimik ang buhay mo, ibig sabihin wala kang kaaway sa mundo. Tanungin mo yung katabi mo, oy, dapat wala kang kaaway sa mundo. Sige, sabihin mo yan sa katabi mo. Kasi baka yan nakipag-away kahapon. O di kaya kanina lang nakipagsagutan. No. Kaya dapat po, maging payapa po ang bawat isa sa atin. Sabi nga sa kanyang salita, being a believer, a disciple of the Lord Jesus Christ, we need to become peacemaker. No? Na tayo po yung nagiging dahilan para ang dalawang magkagalit ay nagbabatian. Hindi po tayo yung sanhi na nag-aaway ang mga tao. Tatandaan mo yan, kapatid. Huwag kang magpapagamit kay Diablo because we are all peacemaker in this world. So, pag sinasabing payapa, na may kapayapaan sa buhay, ay tahimik ang buhay. No? Dahil walang kaaway. No? No? Kundi makikita mo natin na talagang, di ba? Ang sarap mabuhay pag payapa ang buhay mo. Yung wala kang kaaway at walang nang kaaway sa'yo. Sino po yung naranasan na may mga away sa buhay mo? Hindi mo inaaway, siya naman walang aaway. Apektado ka rin, sakit. Amen. Pero salamat kay Lord dahil sa mga disipulo niya, kinakailangan talaga na i-upgrade natin ang kapayapaan. Another is patience. Pag sinabing patience, mapagpasensya. Sino sa atin dito ang nawala ng pasensya kahapon? Kasi ang kulit-kulit ng alaga. Maging si Madam makulit. Maging ang mga tao na kapaligid makulit. Mga tao hindi ka kilala minsan makulit sa buhay. Yun bang hindi mo kakilala yung isang tao and then you will be affected because of that person? Parang kung titignan natin, parang hindi tama. Kasi apektado ka, hindi mo naman kakilala. No? Dapat apektado tayo kung kakilala natin o di kaya mahal natin. Pero hindi eh. So nagpapatunay lamang po na minsan sa mundo ito, kilala mo man o hindi ang isang tao. No? Ayan, nagbibigay talaga ng stress. Hindi ng tao, no? Maging minsan ang sitwasyon na nangyayari, especially ang problema. No? Sino sa inyo ang may problema ang hindi ka nai-stress? Okay lang, normal lang na ma-stress tayo sa una, pero abnormal kung mananatili kang stress. Doon na po nagiging abnormal. Ma-stress ka sa una, pero after that, nandyan pa rin. Yung patience, no? Andyan pa rin yung peace, yung joy, yung love na ibinibigay ng Panginoon. Psalm 37 verses 7 to 9. And Psalm chapter 37 verses 7 to 9, sabi diyan, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when men succeed in their ways. Yun bang alam mo naman kung anong klaseng buhay, yung bahay mo hindi. Lumanan mo, nakikita mo na parang pinagpapala, no? Nakakapagtayo ng malaking bahay, no? And then sasabihin, naku, bakit kaya, saan kaya siya kumuha? No? Kasi minsan ganun sa banyo. Hindi naman nag-abroad. Minsan kasi sabi nila, yung mga nag-a-abroad lang, yung may malalaking bahay, pero ano ba? Pati yung mga hindi po nag-abroad. No? Kasi may mga hindi nag-abroad na tatalunin yung nag-abroad. Lalo na pag tumama yung kanilang kataliman.
Katulad po itong anihan na ito, yung mga may sibuyas, ako, sa amin na, yung nagtanim ng sibuyas, parang naging milyonaire. Kasi nga tumama sila doon sa kanilang tanim, di ba? Sabi, oo, kahit hindi yan nag-abroad, tatalungin pa ng ilang taon sa pag-abroad. So, nagpapatunay lamang na ang pagpapala ay kaya-kaya ibigay ni Lord sa anumang lugar, nasaan ka man, diba? May pagpapala. Eh kung yung hindi nananampalataya ay pinagpapala ng dihamak, and then ikukumpare mo sa'yo, ano kaya, Lord, bakit siya pinagpapala, ako hindi? Ayan, i-apply natin ito sa Psalm 37 verse 7. No? Na sabi, do not fret. When men succeed in their ways, lalo na yung mga hindi naglilingkod kay Lord, no? When they carry out their wicked schemes. Because I believe, as we go on serving the Lord, nag-uubay sa Kanya, meron at merong pagpapala na ibibigay ang Panginoon. Hintay-hintay lang po tayo. Kaya sabi ni Lord, be still before the Lord and wait patiently for Him. Maghintay po tayo. Ito kasi napakahirap na ginagawa, yung paghihintay. Yun ba may kamit ka? O sige sister, magkita tayo ng 12 o'clock. Excited ka, before 12, andun ka na. Dumating ang 12, wala pa. Natapos ang 12, wala pa. Naghintay ka hanggang 1 o'clock, wala pa. Sige, hintayin kita hanggang 2 o'clock. And then, dumating na yung 2 o'clock, wala pa rin. Ay, wala na. Parang nag-iiba na ang emotion mo. Medyo nag-ahay ka na. Diba? So, patient. Ang hirap maghintay. Pero kailangan natin, this is one, no, of the character being a disciple, maghintay na kapatid. At habang naghihintay sa Panginoon, sino ba dito yung nais nang dumating si Lord? Magsabi nga ng Amen. Amen, ako gusto ko na. Because I believe na pag dumating si Lord, as I do my part, no, may mga pamilya man na hindi nakakilala kay Lord, wala namang imposible sa Kanya. Baka sa isang iglap, no, bigla silang nakakilala sa Panginoon. And that is my faith. No? Yun yung aking paniniwala as long as I do my part. So, anytime, Lord, no, if you come, praise the Lord. Kasi minsan, wag mo na Lord, kasi hindi ko nakakilala yung aking mga pamilya sa Canada. But you know, if you are faithful in your service to God, God knows the desire of our heart. No? Lalo na pag ipinag-pray-pray mo sila, no? Nandun na ginawa mo naman yung kaparaanan, you share the word of God, pero nandun pa rin na matigas yung kanilang mga puso. No? Ipasak kamay mo na lang sa Panginoon. No? Who knows? No? Pagdating pa na natin sa langit, naku, magtataka ka na lang, nandun sila. No? May kaparaanan po ang Panginoon. And that is my faith. Kaya kung sa ating pong buhay, no, we rather serve God faithfully. Then alam ko po na kung tayo naglilingkod sa Panginoon ng buong puso, remember, our family belongs to us. Alam ni Lord na mahal natin ang ating mga family. Diba? May pangako siya. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your family. No? Meron pangako ang Panginoon. No? Kaya ang alam mo dyan, no? For me, no? You rather serve faithfully, wholeheartedly to God. Just do your part and let God do His part. Huwag natin problemahin yung ating mga the salvation of our family as long as you do already your part. You share the word of God to them, you are praying to them, ipinakita mo na ikaw ay disciple ng Panginoon, even in your characters, in your behavior, I believe God will honor it. And that is my faith. So hindi ko lang po alam kung ganun din po ang faith ninyo o hindi pa. No? But for me, that is my faith. So praise the Lord. Kaya, for me, nakakatakot yung tumalikod sa Panginoon. So, yun yung nag-i-encourage sa akin. Kung tatalikod ako sa Panginoon, how about my family?
especially pag ikaw yung unang nananampalataya sa iyong pamilya. Kaya, ganun po mga kapatid. So, another po is, ituloy natin, verses 8 to 9. Refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. Kaya wala ko tayong dapat kainitan sa kanila. Verse 9. For evil men will be cut off. Remember, ang masamang damo ay namamatay din. Kasi ang kasabihin natin, masamang damo yan, kaya mahaba ang buhay. Pero wala pong lihim o kasalanan hindi na ibubuya. For evil men will be cut off, but those who hope in the Lord will inherit the land. Amen. Yan, ang pangako ng Panginoon. Kaya umasa lamang po tayo sa Panginoon dahil meron at meron siyang gagawin sa buhay ng bawat isa. After patience, ano pa yung karakter natin na kinakailangan yung fruit ng Holy Spirit, yung tinatawag ng kindness. Pagiging mabait, tingnan mo yung katabi mo kung mabait yan. Nakikita ba yung kabaitan sa buhay natin? Amen. Dapat sana sasabi, yung aking cheche, yung aking kumyan, mabait. Diba? Yung mapakinggan mo lang na may nagsasabing mabait sa'yo, may-encourage ka. Lalo kang magiging mabait. And this is one of the fruit of the Holy Spirit na sa ating po, mapapasa atin mga kapatid. Dahil ibinigay ko ito ng banal na Espiritu. Ephesians 4 verse 32. Ephesians 4 verse 32, sabi niya, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So kung ating titingnan, yung bang talagang si Lord, patuloy na tinuturuan niya ang bawat isa sa atin. Na sa pagkikitid ng kanyang salita, i-apply ko natin. So be kind and compassionate. Minsan naiirita po tayo, but maging mabait. Sabi niyo kung may mga alaga, ipakita po ninyo yung kabaitan. Kasi kung nagparang kang nagagalit sa alaga mo, paano ka magiging ilaw? At least kung ikaw ay mabait sa kanila at alam nila na ikaw ay isang Kristiyano, especially every day of mo ay nasa church ka, talagang ipakita po natin. Maging example po tayo, maging ilaw at asin po tayo sa mga tao na kapaligid sa atin. Another is goodness. Pagiging mabuti. Goodness. Romans 12 verse 21. Sabi ko ulit dyan, sa Romans 12 verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Minsan mahirap i-apply. Kasi bang ang sama-sama niya sa'yo, gusto mo na rin maging masama sa kanya. But because you hear or you read the Word of God, na alam mo ang salita ng Panginoon, do not be overcome by evil, but overcome evil with good, tatahimik ka na lang. Ang hirap i-apply minsan, no? Kung salita ng Panginoon, yung ichinikismis ka na gusto mo na talagang patulan. Pero sandali, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ibig sabihin, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng pinaka. Yan ang equivalent niya sa ating mga Pilipino. Di ba, ang dami nating mga kawikaan. Na mga Pilipino, ang galing-galing natin dyan. No? Sabi nga, kung maiksi ang umot, matuto kang mamalukto. So, ibig sabihin, kung 100 lang yung pera mo, kahit na mahal yung bilihin, pinagkakasya mo. Diba? Yeah. Kaya mga kapatid, yan pa ang gusto ng Panginoon, goodness. Another is faithfulness. Faithfulness means full of faith. Faithfulness. 1 Corinthians 4:2. And 1 Corinthians 4:2, now it is required that those
who have been given a trust must prove faithful. I believe that it's one of us as a disciple of the Lord Jesus Christ, pinagkatiwalaan mo tayo ng Panginoon. Kaya kapatid, huwag mong sayangin yung ibinigay ni Lord na tiwala sa iyo. Kaya dapat patunayan natin. Paano natin mapapatunayan? Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa ating paglilingkod. Kaya pag-araw mo ng day off natin, ay dumating po tayo sa tahanan ng Panginoon. Sabihin mo yan sa katabi mo, nakikinggan mo yun sis. Pakinggan natin yun. Ang araw ng day off natin, alam natin kung saan tayo pupunta. No, priority natin, dadalo sa gawain ng Panginoon. Dahil yan po ay pinakamahalaga na ginagawa ng isang mananampalataya kung sinasabi natin na kilala natin ang Panginoong Jesus, kung sinasabi natin na tayo ay anak ng Diyos, kapatid. I-priority natin, this is one way na sinasabi natin na Lord, nandito po ang aking katapatan dahil sa araw ng aking day off, ako ay nasa iyong presensya. Kaya alam po niyo, nalulugod po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi nga, sa araw na ito, inunan po natin ang Panginoon. Especially for you na ang day off po ninyo ay ngayon. Salamat kay Lord. O bukas, another na naman yung ating mga Wednesday. Yung mga mag-day ng Wednesday. So, from Monday until Sunday, marami man tayo kung kunti. Praise the Lord. Sabi naman niya, 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. At saka magaling si Lord. Kasi talagang nagpapadala siya, mula-mula pa lamang. Yung bang alam natin, nag-iisa na ako, sino kaya ang ganito, sino kaya ang gagawa ng ganito. Pero mamaya nagdadatingan, isang din. Ganyan po ang Panginoon. No? At makikita talaga natin na paggawain ni Lord, hindi niya pinababayaan. Minsan, kahit yung mga boses natin, papuntang praise the Lord. No? Praise the Lord pa rin. Kaya, minsan, magandang meron tayong copy, Kasi pag once na, kasi there are times talaga. No? Di ba, inihanda-handa mo na lahat. And then, bigla na lamang. No? Katulad nung, kailan ba yung time na nag-preach ako dito? Kaya sinabihan ko sila. Sabi ko, alam ba ninyo nung ako nag-preach, dahil talagang yung bang way nila kasi nga iniaayos nila yung media natin kasi nga naputol or what kung nangyari sa Switzer. So sabi ko sa kanila, tuloy-tuloy pa rin yung aking pag-preach kasi ang itinanong ko sa isipan ko, nasa street preaching ako na nag-preach. Hindi sila kumito. Kaya sabi ko next time, kung hindi na ninyo magawa, you just sit down and listen to the Word of God. Eh hanggang natapos hindi nila naayos, talagang very disturbance sila. Eh sabi ko, don't do that next time. Buti na lang at nasana ako sa street preaching, na kahit anong ginagawa mo sa harapan ko, I can preach. So, tingnan ko natin. So, pagiging tapat sa paglilingkod. Another is gentleness. Gentleness. Proverbs 15 verse 1. Sabi yan, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Sino na po ang naka-experience ng Proverbs 15:1? Pag may kinausap ka, pag galit na galit ka, hindi kinausap mo siya, sinabi, galit din siya, sumagot. Ay, lalo kang magagalit. Sabi, pero pag malumanay yung kanyang sagot, medyo parang nagiging malumanay ka na rin. Kaya, ayan, ang i-apply natin. A gentle answer. Kahit gusto mo lang magalit, but still pa rin. Because a gentle answer turns away wrath. But a harsh word stirs up anger. Lalo lamang makakahiglat yung kausap mo kung itataas mo rin yung iyong boses.
Kaya kung nakikipag-usap po kayo or may kakwentuhan at medyo tumataas na ang boses, no, maglaylo na kayo at mag-say goodbye. Usap na lang tayo bukas. No? Usap na lang tayo bukas. At ang pang-siyam, because there are 9 fruit of the Holy Spirit. Ito yung tinatawag na self-control. Bakit si self-control ay nasa hulihan? Ang frontliner natin kanina, si love. Diba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nasa hulihan si self-control. Kasi minsan, si love, nasobrahan ang pagmamahal, kaya sabi sa mundo, lovers are blind. Lovers are blind sa akin. Kasi minsan, si dalaga, pumatol sa may asawa, dahil love. Kaya ang nasa likuran ay si self-control. Kasi sabi sa self-control, oy love, tumigil-tigil ka nga dyan. Hello? No? Kaya nasa ulihan si self-control. No? Dahil ang ginagawa niya, taga-control. Diba? So, even po yung arrangement pala ng fruit of the Holy Spirit, no? Love is frontliner. Namumula sila. Nasa hulihan si self-control. Para kung minsan nga magkamali yung nasa unahan, i-apply niyo ako, dito ako. Self-control. So, ibig sabihin, no, magiging victorious pa rin sila. Kaya nagkakaisa po ito. Hindi pwedeng maghiwalay. And we need to apply it in our daily life. And this fruit of the Holy Spirit ay ibinigay na po ng banal na Espiritu sa bawat disipulo, sa bawat nananalig at nananampalataya sa Kanya. 1 Peter 4 verse 7. Sabi ko rin, the end of all things is near. Therefore, be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Clear-minded. Dapat yung isipan natin, grabe kasi mag-isip ang tao, di ba? Kahit nakaupo ka dyan, sino na nakarating sa Pilipinas habang nakaupo dyan? Saan na nakarating ang isipan natin habang tayo ay nakaupo dyan? No? Kasi pwede maglakbay yung isipan. And remember, no, ang isipan natin, we need to be good every day, every night. Kaya sabi sa kanyang salita, renewed mind. And remember, we have already the mind of Christ. So, i-apply natin, kung mind ni Christ, ang mind natin, ibig sabihin, marunong na siyang mag-isip. Tama na siyang mag-isip. Nag-iisip na siya na katulad ng pag-iisip ni Kristo. So, therefore, be clear-minded and self-controlled, mga kapatid, so that you can pray. Di ba minsan pag yung isipan natin ay malayo, hindi tayo makapag-concentrate sa ating panalangin. Isang it? No? Minsan nga, yung sinasabi ng gumama natin, yung nasa isip natin hindi lang yung nasa puso. Kaya, sabi niya, clear-minded and self-control so that you can pray. Okay? Letter B po natin, ito yung tinatawag na fruit of righteousness. Kung merong fruit of the Holy Spirit, ay meron yung tinatawag na fruit of righteousness. Bunga ng pagiging banal, kabanalan, pagiging matuwid. So, tingnan natin in the Word of God, Philippians 1 verse 11. 11. Sabi yan sa Philippians 1 verse 11, filled with the fruit of righteousness, mapuspos ng bunga ng pagiging banal o pagiging matuwid that comes galing sa ating Panginoong Jesus.
that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. So, the fruit of righteousness. James 3 verse 18. Sabi niyo ulit yan sa James 3 verse 18. Peacemakers who sow in peace raise a harvest of righteousness. Peacemaker, kaya sabi ko kanina, no, peacemaker po tayo sa mundo dito, tayo yung tagapamagitan para magkabati ang taong nag-aaway. No, maging peacemaker po tayo. Peacemaker who sow in peace, no, raise a harvest of righteousness. We can harvest sa bilang righteousness, pagiging matuwid sa buhay. Hebrews 12 verse 11. Sabi ko ulit, the discipline seems pleasant at the time but painful. Dahil po ng disiplina, masakit yan. Later on, however, it produces a harvest of righteousness. So, merong righteousness harvest. No? Mag-aano ka, sabi ng righteousness and peace for those who have been trained by it. Kaya even discipline, we need to be disciplined. At salamat sa salita ng Panginoon because even the Word of God discipline us. Isaiah 32 verse 17. Sabi niyo ulit yan sa Isaiah 32 verse 17. The fruit of righteousness will be peace. Ang bunga daw po ng kabanalan ng pagiging matuwid ay kapayapaan. Na kung titingnan po natin, konektado ang bawat isa, di ba, hindi mo talaga pwedeng paghiwalayin. Nagkakasama-sama sila. The fruit of righteousness will be peace. The effect of righteousness will be quietness and confidence forever. Kaya nga payapa ka. Oh, at peace ka. Oh, because there is fruit of righteousness. Kaya salamat kay Lord. Dahil lahat po ito ay binibigay ng Panginoon. At ang letter C po natin, the Lordship of Christ in the life of Addison. Okay? The Lordship of Christ in the life of Addison. So dito, titingnan din po natin because there are parts of our body talaga na talagang we need the Lordship of Christ. So number one, your body. Ang ating katawan. It needs the Lordship of the Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 6, 18 to 20. Sabi niya, flee from sexual immorality. All other sins a man commits are outside his body. But he who sins sexually sins against his own body. Verse 19. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Hindi na ikaw, kapatid. Because you were bought at a price. Binili ka. Sabi yan, therefore, honor God with your body. Kaya dapat andun mo na restituhin po natin. Honor, sabi yan, God with your body. So, ang katawan natin, we know that it is the temple of the Holy Spirit and the Holy Spirit reside in our heart. Kaya nga po bilang mananampalataya ng ating Panginoon, no? Ayan, our body, it needs the Lordship of our Lord Jesus Christ. Ang ating katawan. Especially now that we are still in this world. No? Andito pa tayo sa mundo mga kapatid. Lalong-lalo na ngayon, yung mga hawak-hawak nating mga gadget, ay napakadaling mag-tip. Diba? Kaya kinakailangan, pag hinawakan mo yung cellphone, be careful to little eyes, be careful ears, kung ano yung pinapakinggan, be careful fingers, ano yung pinipindot-pindot, no? Kaya tingnan po natin mga kapatid. Honor God with your body. It means the Lordship of our Lord Jesus Christ. Lord,
Hindi na ako ang nananahan. Isingin ko nga, Galatians 2 verse 2. And Galatians 2 verse 20, sabi doon, huwag po natin kalilimutan ng mga verses na ito, mga basic po siya, pero kailangan natin. Sabi niya, I have been crucified with Christ, and I no longer live. Hindi na ako yung nabubuhay, but Christ lives in me. Kundi ang Panginoong Jesus na ang nagmamayari ng buhay ko. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So ganito na po mga kapatid ang status po ng bawat isa sa atin. Kung sinasabi natin that we acknowledge Jesus Christ as our Lord and personal Savior, hindi na tayo yung nabubuhay, kundi pwede na natin sabihin, Lord, the old has gone, the new has come. Bagong nilalang na ako, Panginoon. At yun na po yung status ng bawat isa sa atin. Number 2 is that your tongue, it needs the Lordship of the Lord Jesus Christ. Yung ating mga dila, James 3, start tayo in verse 2 to 12. Grabe itong bilang ito, ano? Sabi dyan, we all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man, able to keep his whole body in check. Verse 3, when we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Kaya nilalagyan ko yung bungangan ng kabayo, yung yan ang sabi niya, put bits into the mouth of horses. Next verse. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Verse 5. Likewise, dila. The tongue is a small part of the body. Pag closed mouth, safe. Hello? Diba? Closed mouth, safe. Wala ka talagang marinig. Pero pag once na nag-open na ang mouth, at hindi ka naging alerto, ay kung ano-ano na ang sinasabi ni tongue. Likewise, the tongue is a small part of the body. Napakaliit lamang po na parte ng katawan ng tao. But it makes great boast. No? Pwede siyang magmayabang. Consider what a great forest is set on fire by a small part. Next verse. The tongue also is a fire. Ang dila daw po ay isang apoy. A world of evil among the parts of the body. Kung ating titignan, only the tongue, ang dila, ang tinatawag na evil among the parts of the body. Lahat ng parte ng katawan ng tao, ang dila, ang the worst, evil parts of the body, it corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. Next verse. All kinds of animals, birds, reptiles, and creatures of the sea are being tamed and have been tamed by man. Pwede silang kontrolin ng tao. Pero sabi ng verse 8, but no man can tame the tongue. Ang hirap itin yung tongue. Unless na talagang putulin mo yung dila mo para hindi ka na makapagsalita. Pero sino naman ang nais putulin ang dila? O minsan, mabuti pa yung pipi, yung hindi nakakapagsalita. Dahil talagang hindi nagkakasala yung kanyang dila. Pero ang hirap naman, paano na lang kung pipi tayo at hindi marunong magsalita? No? Hirap din ang buhay. It is a restless evil, full of deadly poison. Aside from being evil parts of the body,
full, punong-puno daw po ng lason. So, ibig sabihin, meron palang parte ng katawan natin na punong-puno ng lason at pwedeng malason ang ating kapwa. So, grabe ang tank, no? Ang ginagawa niya. No? Full of deadly poison. Verse 9. With the tongue we praise our Lord and Father. No? Ito po yung parang buo naman. With the tongue we praise our Lord and Father. And with it we curse man. Compromise na talaga ang dila natin. Minsan ang bait-bait, pero mamaya pala, no? Wala na. No? Yeah. And with it we curse men who have been made in God's likeness. Verse 10. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers, this should not be. So piliin po natin kung ano yung mga lumalabas sa ating bunganga. And remember, whatever we confess, we will possess it. Kaya kung puro negative yung sinasabi mo, ay negative din po yung nangyayari sa buhay. Kaya dapat maging positive po tayo. No, kung masaway ang anak mo, huwag mo maraming sinasabi, ikaw talaga pasaway ang anak. Never say that word pasaway. Never say that word talagang hindi ka na makakapag-aral. Mga negative words. Palitan po natin, be positive. Be positive. Because words are very powerful. My brothers, this should not be. Verse 11. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? Of course not. And verse 12. My brothers, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. So, mag-ingat po tayo sa pamamagitan ng ating mga buhay. Ayusin po natin kung ating pananalita. It should be na tayo ay nagsalita, it will give encouragement. So, hindi na po bagay sa atin yung mga negative. Kundi, maging positive po sana yung lumalabas sa ating mga umagal. So, our tongue, it needs the Lordship of our Lord Jesus Christ. And the last one that needs Lordship of the Lord Jesus Christ, it is your mind. Yung isipan ninyo. Isipan natin. Sabi ko nga kanina, kahit na nakaupo ka dyan, naglakbay ng isipan. Oh, naglakbay ng isipan ko ng bawat isa. Philippians 4 verses 8 to 9. Palagi ko pong sinasabi, ang Philippians chapter 4 verses 8 to 9, ito po ang salamin natin with regards to our mind. Kasi marami pong kumakatok sa pintuan ng ating mga isipan. Yan, may mga kumakatok. Kaya ito po yung ating salamin. Ito po yung magtuturo sa atin kung anong klaseng kaisipan meron tayo. Sabi dyan, finally, brothers, whatever is true, ano man ang tama, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Anong ibig sabihin itong verse ito? Yan. Pag ang kumakatok sa isipan mo, no, ito yung qualification. Totoo ba yan? Oo. Noble ba yan? Right ba yan? Pure ba yan? Lovely ba yan? Admirable? Kung qualified siya dito sa verse 8 na ito, no, welcome. Pag-buksan mo, o sige, welcome. Qualified ka pala ng Philippians 4:8. Pero kung hindi mo siya qualified, huwag mong papasukin. Remember, we have freedom of choice. Iisipin mo ba? Ipapahintulin mo ba? Kung hindi, you can close your mind. Isn't it? Pwede mong sabi mo, hindi maganda yung iniisip ko. Itanggalin. Huwag mong i-entertain.
Kaya tingnan po natin mga kapatid, ito po yung salamin natin, Philippians 4:8. Kung merong kumakatok sa pintuan ng ating mga isipan, no, i-apply ang Philippians chapter 4 verse 8. And then sabi niya sa verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. So, put it into practice. And the God of peace will be with you. Kaya mga kapatid, it needs the Lordship of our Lord Jesus Christ. Saang banda? Our body, our tongue, and our mind. Kailangan po yan. And our conclusion, ito yung tayo magtatapos, Matthew 16, verse 24. So, pinag-aralan po natin kanina yung being a disciple of the Lord Jesus Christ, yung mga characters, which is, nakita natin yung bunga ng banal na Espiritu, yung bunga ng kabanalan, even we need to have the Lordship of our Lord Jesus Christ in our life. Then, sabi po dyan sa Matthew 16, verse 24. Then Jesus said to His disciples, ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus as we are called disciple of the Lord Jesus Christ. If anyone would come after me, kung nais po natin sumunod sa Kanya, idagdag natin, He must deny Himself. He must deny Himself. Kaya nasabi natin kanina, hindi na tayo, hindi na sarili natin, kundi si Kristo na ang nagmamay-ari ng buhay natin. So, ibig sabihin, hindi na po yung will natin, but it's already the will of God in our life. Total surrender, total obedience, total submission. So, He must deny Himself, and after that, and take up His cross. Ano po yung mga cross na ito? Cross, it represents sufferings, trials, testing, mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. No? Okay lang. Yeah. Carry natin yan mga kapatid. At sabi ni Lord, and follow me. At sumunod tayo sa Kanya. At alam natin na hindi po nasasayang ang ating pagsunod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, just go at lamang po sa ating paglilingkod sa Kanya. Dahil meron at merong naghihintay na rewards ang bawat isa sa atin. So sa pagiging disciples of the Lord Jesus Christ, hayaan po natin na siya ang maghari sa buhay natin. Ipagkatiwala po natin ng buong buo ang buhay natin mga kapatid. Dahil hindi po nasasayang ang ating paglilingkod sa Kanya. Amen? Panginoon, maraming salamat po God sa mga salita mo na ating na pag-aralan sa pagkakataon ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay maging kalugod-lugod na tawagin disciples of you, O God. Panginoon, tulungan mo kami turuan na patuloy na mai-apply ang bawat salita na aming nga po napapakinggan. Panginoon, salamat sa gagawin mo po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa iyo taas na papuri sa mga